Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Magandang gabi po, alas 8 na naman po ng gabi. Sana ay nandiyan na po kayo. Tawagin na ang ating mga kasambahay dito po sa UN Television. Ito ang ating nakaugalian. Ting sumasapit ang alas 8 ng gabi, tayo ay nagbibigay ng pansin at nag-aanyaya sa ating mga kababayan na magbasa ng mga talata ng banal na kasulatan. Kami ho ay nag-aanyaya. Kung wala kayong kopya ng Biblia, hanapin po ninyo ang aklat na ito. Ayan. At hindi ho ang mga malalaswang babasahin ang inyong hahanapin. Kung sakali po na kayo naman hindi ho nakakuha ng kopya dahil sa maaaring wala ho kayong pambili, kami naman ho ay nag-aanyaya. Sumulat lamang po kayo dito sa atin pong palatuntunan. Maaari po namin kayong padalhan ng libreng sipi ng banal na kasulatan. Basta ho, wala po kayong babayaran. Ang gagawin lamang po ninyo, sumulat lamang po kayo dito po sa ating himpilan sa UN Television. Kung sakali naman na meron naman kayong mga pambili, pwede ho kayo magsadya sa mga bookstores. Meron ho tayo makikita ang mga Biblia o mga banal na kasulatan na pwede ho ninyong mabilhi. At ito po ay pwede nating basahin. Ito ang pinag-aanyaya namin sa inyo tuwing sumasapit ang ganitong oras. Hindi ho ang kung ano-anong mga bagay na pwedeng makapulyut ng ating mga kaisipan. Kundi, ito po yung mga talata ng banal na kasulatan na pinag-aanyaya namin sa inyong pagtuunan ng pansin. Basahin, isa puso at isa isip, at kunin natin ang lahat ng mga bagay na magiging gabay natin sa ating mga paggawa at sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayong gabi, pagpapatuloy po natin ang pagbasa ng ating aklat na pinasimulang basahin. Narito po ang kanyang kabuuan. Kung wala kayong Biblia, pwede po kayong tumutok sa inyong mga television screens at sundan ang ating pong pagbasa. Galacia Kapitulo 6. Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan, na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa, at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may kabuluhan, bagaman siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. Ngunit siyasatin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa, at kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. Sapagkat ang bawat tao ay magpapasa ng kanyang sariling pasan. Datapot ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagon. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Tingnan ninyo kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay. Yaong lahat na may ibig magkaroon ng isang mabuting anyo sa laman, ay siyang pumipilit sa inyo na mangagtuli, upang huwag lamang silang pag-usigin dahil sa krus ni Kristo.
sapagkat yaon mang nangatuli na ay hindi rin nagsisitupad ng kautusan, ngunit ibig nilang kayo'y ipatuli upang sila'y mangagmapuri sa inyong laman. Datapwat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, maliban na sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya ang sanlibutan ay napako sa krusagan ng akin, at ako'y sa sanlibutan. Sapagkat ang pagtutuli ay walang anuman, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang bagong nilalang. At ang lahat na mangagsisilakan ayon sa alituntuning ito, kapayapaan at kaawaan nawa ang sumakanila at sa Israel ng Diyos. Buhat ngayon, sino man ay huwag bumagabag sa akin, sapagkat dala kong nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Jesus. Mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo nawang Espiritu. Siya nawa. Nakita niyo po, hindi masyadong mahabang oras ang ating ginugol. Pero nakapagbigay tayo ng pansin sa mga katwiran at mga salita ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Kung sakaling meron ho kayong hindi lubos na naunawaan sa ating mga binabasa, dito po sa gabi-gabing inuugali natin at tuwing alas 8 ay nagtitipon-tipon tayo at humaharap sa ating telebisyon at nagbabasa ng Biblia. Tumawag lamang po kayo sa palatuntunang Ang Dating Daan at sa palatuntunang Itanong Mo kay Soriano. Si Brother Eli Soriano po ay lagi naman na nakahanda para bigyan ng tugon ang mga bagay na maaaring gusto nating maliwanagan at malaman natin kung ano pa ang mga mahalagang bagay na makukuha natin doon sa mga talatang ating binabasa. Gabi-gabi po ito ginagawa natin tuwing alas 8. Ngayon po ay araw naman ng Biyernes, kaya sana sa Lunes po ay samahan na ulit ninyo kami. Tuwing alas 8 ng gabi, dito po sa UN Television. Lagi nating tatandaan, mapalad ang bumabasa.